So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, tinan ninyo kanino nyo unang narinig na gagawa po ng eksena si Chavit Singson? Ang ko lang kung napanood ninyo, di ba? So, ang una po nagbanggit po niyan, kami, sa The Big V sa Radyo Pilipinas. Kasi nga po, no, nung kami po yun sa Radyo Pilipinas noon, bago kami sumalang, may nagbigay po ng info sa amin, no, na oy, bukas o next week si Singson gagawa ng si Chavit Singson gagawa ng eksena. So, kita niyo 'di ba? Sinabi po namin sa Radyo Pilipinas at nakatotoo nga. 'Di ba? So, kahapon nga po, no, itong si Mang Kanor, no, ito si Chavit Singson. So, gumawa nga ng eksena, no, naggumawa siya ng isang press con, slideshow, no, at saka at saka ito daw yung the big one. Putan, the big one. Na na rally. Ano talaga, hindi talaga nakontento, no? Sabi dito, no? Former Ilocosur Governor Chavit Singson called a press briefing on the anomalous flood control scandal in San Juan City on Monday. Malamang sa ano to? Sa Green Hills. Kasi ano yung Green Hills ng mga kababayan, ewan ko lang kung anong meron doon, no? Kasi every press con po talaga ng mga maisog, every press con po talaga ng mga DDS, si Pantaleon Alvarez, palaging din po sa lugar po na yan sa Green Hills. Sabi dito, no, during the briefing, Singson challenged President Ferdinand Marcos Jr. and former House Speaker Martin Romualdez to debate at Malacanang only if the palace accepts with media coverage. He also called for one-time big time pala, no? He also called for a one-time big-time rally urging the youth and religious organizations, regardless of political stance, to join. So, ito yung mga Actually, pinanood ko lang siya, unang 10 minutes. Nung nakita ko na pong bullshit na pa yung sinasabi, hindi ko na po pinagpatuloy. So, alam niyo, sabi sa amin dito ng mga kakilala natin no, na mga kakilala po natin, advice nga po sa amin dito, wag na patulan sa Chavit. Kasi wala naman nakikinig dyan eh. Kayo ba makikinig ba kay Chavit? Kayo ba makikinig ba kayo kay Chavit, ha? Kasi tinan ninyo mga kababayan, no? Alam niyo kung bakit hindi ko na pinanood yung press con niya. Kasi, pag ako magpapapress con ako, no? Tapos, ang gusto ko talaga ipabagsakin ng gobyerno, ang una ko sasabihin kaagad, interesting. Ay kaagad para ma-hook kaagad yung mga tao. Puta, unang sinabi pala ni Chavit Singson, napakawalang kwenta. Alam ko nang next na sasabihin nun wala ng kwenta. Ganon. Tingnan ninyo. Nagpapress ko si Chavit kahapon, di ba? Wala man lang timatak na bintang niya kay PBBM. Kundi yung one-time big time lang na rally. Di ba? Actually, yan ko ba dito? So, may video dito. Panood natin itong video na to. Tingnan niyo to. Ano ba yan? A one-time big time rally. And nagigiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, graft and corruption. So lahat, inanyayaan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yun, but it should be ASAP. And we will march to Malacanang. Yes! Naginag doon ni Chavit gago, no? Wala, relevant din nyo, ha? Oo nga, tama nga. Flap nga tong, press con niya. Flap no? Walang dating no? Kaya pala, hindi na pinapakontent to, no? Kaya pala, sabi sa amin, huwag nyo ng content yan, Takero. Walang kwenta yan. Walang kwenta. Pero maganda na kasi pag-usapan kasi nga po, para pagtawanan lang. Yung rally, one-time, big-time rally na. Actually, yung plunder kay si Chavit, alam ko ano ko nga.
Yung plunder case si Chavit ata, not guilty eh. Plunder case. Tingnan natin plunder case. Chavit. Tingnan ko nga. Chavit Singson. Pending pa pala. May pending pala siya. Yung sa yung Walusti na Narbacan. Oo nga pala, meron pa siyang kaso pala, no? Yun dun sa Ale. Oo nga pala, meron pa siyang kaso na plunder pala, no? Ongoing pa yun, May ongoing na kaso pala siya ngayon, no, na plunder. Sabi niyo, kinakasanin niyo, kakausapin niyo yung mga religious sector at lahat ng galit sa korupsyon. Sa tingin niyo ba, Gov, ay mas makabubuting ito'y taon sa February? Sa buwan ng February kasi yung 40 years na sinasabi ninyo ay nangyari din ho nung February 1986. Ako na napaka-relevant ng tanong ang puta. Anong klaseng tanong doon? Malamang malamang DDS nung nagtatanong na to, malamang vlogger to. Ang bobo ng logic eh. Sige. Nasa grupo yan dahil I will not decide for the date. But they decide yung religious organizations and the opposition, lahat na nagmamahal sa ating bansa. Tatawagin ko lahat at tawagan nyo rin ako, magiging-usap ako na sila mag-decide ang date. I would prepare yung kabataan ang magsabi ng date para kasi dapat kasama ang kabataan dito dahil ninakaw na ang future ng kabataan. And I remember very well yung sinabi ng national hero natin. Sa dami ng sinulat, isa lang ang ko sa utak ko. Ang kabataan ang kinabukasan ng ating bansa. Yung kabataan na binu si Chavit Singson nung siya pumunta sa rally. Naalala niyo noong September 21 rally? No? Nagbida-bida si Chavit. Mamaya papakita ko yung video mamaya, no? Nung nagbida-bida si Chavit, puta bila siyang binu ng mga tao. Nakakahiya yun, no? Sabi nung sa Rizal. So, nangyayang ko mga kabataan, huwag kayo matakot. Future niyo ito. Hindi po sa amin. Para sa inyo po ito. Kung gusto nyo pagpatuloy na ganito, nasa inyo yan. Pero kung ayaw nyo, tumayo kayo, huwag kayo matakot dahil future nyo ito. Huwag kang matakot. Di mo ba alam na manyaki si Sabit? Chavit Singson! Pero Gov, kung sakaling makausap po ninyo lahat ng mga religious sector at ang sabihin ho nila sa inyo ay ikaw na Gov ang magdesisyon. Prefer po ba ninyo yung date na February din? Maganda rin, para malamig pa yung February. Maganda yung February. At may Puta, sino ba nagtatanong nito na napakatanga? Alam niyo mga kababayan, tinan niyo ako bakit ako natatangan sa tanong na yan, no? Tinan niyo, basta DDS po talaga bobo no? So, ang narrative po kasi ni Chavit Singson, mga kababayan, kaya niya nga po ginawa itong rally po na to, kaya niya nga daw po expose. Sabi niya, expose daw po ito, expose daw po ito, no? Yung press con po na yan, kasi nga daw po, ito daw po yung 40 years nung pagpapatalsik nga po kay Ferdinand Marcos Sr. 1986 yun, di ba? O, tama, 40 years nga. February 25, to be exact, tama ba? February 25 to be exact ata, no? Nung napatalsik nga po si Ferdinand Marcos Sr. So, ngayon, mga kababayan, no? Kaya nga po sabi nga po ni Chavit, kaya ko nga to ginawa ngayong 2026 para saktong 40 years. Oo. Ngayon mga kababayan, no, kung magra-rally sila sa February 25, no? At malabang hindi naman mapuproceed, malabang hindi naman magtatagumpay yan eh. Ibig sabihin nun, pag hindi nagtagumpay yun, nagpas na po sa 40 years yun. 40 years in one day na po yun, di ba? So, sira yung narrative ni Chavit. Na eksaktong 40 years. Nakuha niyo yung point ko? Kaya nga sabi nga ni Chavit, as soon as possible mag-rally na, para pagpasok ko ng 40 years nga po ng pagpapatasig nga po kay Ferdinand Marcos Sr., di ba? Tanggal si PBBM.
Oh. Ako dito, tanga talaga ng mga to. Sabay din doon sa 40 years na Yes, pasok pa rin sa 40. 1986 na sinasabi Pasok niya. pa rin sa 40. Pasok pa rin sa 40 years, so hindi ka nagtagumpay, hindi napasok yun. Bobo talaga Yes. ng... Okay, so para lang klaro, kung kayo ho ang tatanungin, gusto ho ninyo gawin ito ng February 25, 2026 o ano po? No, 26. Dito, hindi na... Nag-usap paras tanga, paras tanga nag-usap, di nagkaintindihan. Tanga na talaga na itong mga DDS na to, no? Grabe, tatanga. Tatanga ng mga DDS, grabe. So ngayon, mga babayan, no, tinan ninyo, akala kasi ni Chavit, ano pa rin siya, maganda pa rin yung imahe sa kanya nung mga tao. Ito yung nangyari noong September 21, no? Chavit Singson Bud, di ba? At trillion peso march. Watch Chavit Singson Bud at the 3 million pesos march at the People Power Monument on Sunday, September 21. Di ba? Nakakaya to, di ba? Tingnan nyo to, tingnan nyo, para makuha nyo yung nangyari sa kanya. Ito ata yun eh. Ito nga, sige. Kahit na binubo siya ng mga tao, nakangiti pa rin, na kunwari wala naririnig. Kapal din pala nito eh, no? What can you say about the crowd, sir? Ha? What can you say about the crowd? Halo-halo, walang pagkakaisa eh. Dapat magkaisa sila. How do you feel, sir? May mga interest sila eh. What are Dapat, the interests? it should be one move just to remove the president, the most powerful, and mo na tanggalin. Are you one with the protesters, sir? Are you also Sir, galit sila, kurakot daw kayo. Kasama raw kayo sa kurakot. Mga takbog lang nagsasabi doon, mga ulunado. Kita nyo bobo ka ba, Chavit? Tinan mo nung rally nung September 21, actually ito yung pinakamalaking rally, no? Tama, di ba? Ito po yung pinakamalaking rally na nangyari. September 21. Kasi kasama dito yung mga artista, kasama dito yung mga simbahan, kasama dito yung mga eskwelahan. Kasama din dito yung mga business groups tsaka mga universities. Oo. Ito na yung pinakamalaking rally, September 21. Hindi ka nga welcome eh. Di ba? Hindi ka nga welcome eh. Tapos nga kapal ng mukha mo sasabihin na mag-rally tayo ng one time, big time. Para tanggalin si BBM. So wala ka naintindihan. Lobat na yung, hindi pa nakasaksak yung laptop ko. Walang yan. Wait lang So ganun pala ibig sabihin, wala ka naintindihan pala. Yeah. Binabayaran. Wala, nakakaya. So actually, mababayan, no? Ibig nga po na fokusan natin itong si Chavit, bakit hindi na lang natin fokusan itong nangyari nga po sa budget? Kasi nga po, mas interesting nga po na pag-usapan yung budget po na yan. Oo. So, tingnan nyo to Ay, thank you po, no, kay Ma'am Angelita Almondia. Thank you po, no, sa yung pakape. Oo. Maraming salamat po, ma'am. Di ba? Natuwa ata si Ma'am kay Chavit, kaya nagpalipad. So ngayon, mababayan, tinan nyo to, no? Hindi lang po nakakaalam po kasi, imbis na fokusan natin yan si Chavit, ba't hindi na lang natin fokusan itong ginawa ni PBBM? So, dito sabi dito, no, just in. Ferdinand Marcos says, politician will be barred from being involved in the delivery of financial aid. Di ba? Marcos says, ang program funds were reduced to absolute bar minimum, the lowest since 2019. As it will not be a backdoor for discretionary funding. Will have clearly defined triggers and will be validated. Tingnan nyo So itong mga itong mga program funds nga po, binawasan nga po ni PBBM. Binito niya.
Para nga po, mabawasan nga rin po itong mga pagbibigay nga po ng financial aid ng mga politician. Oh. So, sa tingin nyo ba sino unang tatamaan dito? Si Bongo. Si Bongo na tatamaan dito kasi si Bongo mahilig po na magbigay ng financial aid sa mga may sakit. Oo, di ba? So, actually, ito po yung mga binito po ni PBBM, no? Ito yung mga binito niya, oh. So, meron siya binitong 92 million. Billion pala. Tama ba? Oh, 92 billion ang binito ni PBBM. Yan. So, unang-una nga po, no, yung unang-una? Yung unang-una nga po yung unprogrammed funds. Oo, pangalawa nga itong support to foreign assisted project. 97 billion. Hindi lang pala, no, malaki pala itong binito niya, no? So, program on risk management, tsaka revised AFP modernization program. Ang malaki pala itong binito ni PBBM. Oo. Yun. So ngayon, habang binabanggit nga po ni Amy Marcos na meron daw pong pork barrel daw po yung budget nga ng 2026, sabi naman daw po ni Ralph Recto, wala. Oo. Sa tingin namin, pork barrel free. Yung 2026 budget. Tingnan natin, di ba? So, yun nga mga kababayan, no? Kasi kailangan din natin bantayan din po yung budget ng Pilipinas. Na tandaan natin mga restrictors, no? Ngayon lang po nangyari po sa panahon ni Presidente Bongbong Marcos na nagkaroon nga po ng open bycam. Na yung bycam nga po na nagkakaroon nga po ng amendments or insertions, na-open po sa publiko. So doon pa lang good points na nga po yung budget natin ngayon. At pangalawa mga kababayan, nawala na rin po yung smaller bycam. Yung may bycam na nga po, tapos may smaller bycam pa. Doon po mas malupit kasi doon po nakapagnakaw si Saldi ko dati. O, di ba? And by the way mga kababayan, no, ang tanong kasi natin dito, bakit ba ginagawa ni Chavit Singson itong paninira kay PBBM? Actually may dalawang reason pala. Yung una, yung kanyang pamangkin na hindi po nabigyan ng trabaho sa PCSO. Di ba? Ay ang una eh. Binanggit niya yan eh. Inamin niya yan eh. Pangalawa, yung Metro Walk. Alam niyo yung Metro Walk mga kababayan sa Pasig? Itong Metro Walk pala mga kababayan is nakuha pala ito ng mga Singson. So medyo mabigat pala itong Metro Walk mga kababayan kasi no, isa ito sa mga kinuha ng PCGG ba 'yon? Oh, yung PCGG ba? Yung kay Marcos. Tama ba 'yon? Tama ba 'yon? PCGG, no? Yung sinasabing mag-sequestered ng mga ninakaw di umano ng mga Marcos. Yon. Kasama pala yung Metro Walk na yan. So, di natin malaman kung bakit nagkaroon ng pagkakataon na nabigyan nga po kay Chavit Singson yung sila na may-ari ng Metro Walk, no? So, yung Metro Walk mga kababayan, no, diyan po papasok ngayon yung station ng subway. Yan. Okay, thank you ulit, ma'am, no, kay Angel, ma'am. Oh, kita nyo, napalipad siya ulit. Pang Happy New Year ka naman daw po ito. Oh, di ba? Yan, thank you po, no, yan. So, yun, sabi kasi ni Chavit, yung Metro Walk daw po na yan, inupa sa kanya ng gobyerno. Pero ang totoo, mukhang kukunin sa kanya ng gobyerno ito kasi nga po, gagawin nga po ng subway. O may parte ng Metro Walk na nakukunin sa kanya, gagawin na daw po itong stasyon ng subway. So, kaya nagalit itong si Singson. Isa yan sa mga rason. Oo. Sabi lang yun, ha? Pero tingnan natin. Di ba? Yan. So, yan na. So, kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa mga bagong pautot na naman po ni Chavit Singson. Wala, flop eh, no? Flop yung niya, yung presscon niya. Bobo rin eh, no? Alam mo, flop lang ang presscon. Nagyayaka pa ng one-time big time na rally. Bobo talaga, no? O kayo, kunwari kayo. Oo. Nagpa-presscon kayo. Nakita rin yung flop. Oh, magyayaka pa ba kayo ng rally ng one-time big time? Malamang hindi na. Kasi doon pa lang sa presscon, flop na eh.
Sure, nun pa sa rally, flop na din po yan. Ano ba dyan? Bobo? Sa Didas talaga, bobo. Oh. Okay, so yun So yun ba mga bayan sa kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa bagong pakulo na naman po ni Chavit Singson. Yan, so pa-comment na po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. At dyan, Steam Replay, di ba? Pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng video po natin. No? Okay?